Nang umabot na sa sukdulan ang kahinaan ng asawa, napilitang humarap ang babae sa isang mapait na pasya, ang yumuko at magtiis, o wasakin ang di nakikitang kulungan ng kasal upang muling matagpuan ang kanyang kalayaan. Itinulak ko ang mabigat na pinto, ang buong katawan ko ay nanghihina na parang gustong bumagsak pagkatapos ng mahabang araw na pakikipaglaban sa mga numero at matitinding pulong. Ang amoy ng masikip na hangin, ang amoy ng panis na tirang pagkain, at ang pamilyar na kalat ay agad na pumasok sa ilong ko, na nagdulot ng mas matinding sakit sa ulo na kanina pa kumikirot. Sa tanawin na ito, sobra na akong sanay. Ang mangkok ng pansit ay nakatiwangwang pa rin sa mesa, na may mga natirang piraso ng dumi mula sa tanghalian. Ilan pang damit ang nakasampay sa sandalan ng sofa, at sa sahig ay may mga balat ng buto ng mirasol. Ang tunog ng telebisyon ay nananatiling malakas, na tinatabunan ang lahat ng katahimikan sa maliit na bahay. Sa lumang leather na sofa, ang aking asawa, si Carlos, at ang aking biyenan, si Aling Nena, ay nakatingin sa isang drama series. Pareho silang nakaupo doon, walang pakialam na parang mga hindi kilalang bisita sa mismong bahay na pinaghihirapan kong bayaran buwan-buwan. Nang makita akong dumating, tiningnan lang ako ni Aling Nena saka ibinalik ang tingin sa screen. Si Carlos ay medyo mas maayos, lumingon siya at nagtanong na parang pilit lang, nandyan ka na pala. Bakit ang tagal mo ngayon? Wala na akong natitirang lakas para sumagot. Inilagay ko ang bag ko sa upuan, pakiramdam ko ay gusto ko nang bumagsak sa pagod. Hangad ko lang ang isang baso ng malamig na tubig, isang simpleng mainit na pagkain, at isang sandali ng katahimikan. Ngunit alam ko, ang mga bagay na yon sa bahay na ito ay matagal nang naging isang luho. Naglakad ako papunta sa kusina, balak na maghanap ng makakain. Ang kusina ay malamig at walang init. Ang mga plato at mangkok mula sa tanghalian ay nakababad pa rin sa lababo na may mga lumulutang na mantika. Nagbuntong hininga ako ng malalim, pilit pinipigilan ang galit na bumubuo sa loob ko. Bumalik ako sa sala, balak na kausapin si Carlos ng tapat tungkol sa mga gawain sa bahay. Ngunit bago pa ako nakapagsalita, nagsalita na si Aling Nena, ang mga mata ay hindi pa rin inaalis sa telebisyon. Ah, Maria, may sasabihin ako sa'yo. Kinuha ko na ang sweldo ni Carlos nitong buwan. Ang mga lalaki na may pera sa kanila ay nagiging matigas. Hahawakan ko para sa kanya para ligtas. Napatayo ako, ang bawat salita niya ay parang isang patalim na tumusok sa dibdib ko. Sinabi niya ito ng napakagaan, na parang nag-aanunsyo lang ng isang halatang bagay. Lumingon ako para tingnan si Carlos, umaasa ng isang paliwanag, isang pagtatanggol mula sa taong tinatawag kong asawa. Ngunit hindi, kinamot lang niya ang kanyang ulo, awkward na iniiwasan ang aking mga mata. Aling Nena, hahawakan lang ni Aling Nena yon, mahal. Anyway, ang pera ko ay para sa pamilya. Bulong ni Carlos. Para sa pamilya. Inulit ko, nagsisimula ng manginig ang boses ko sa galit. So sino ang magbabayad sa mahigit 6,000 na bill ng kuryente nitong buwan? Sino ang magbabayad sa tubig, sa internet, sa buwan ng bayad sa bahay, sa araw-araw na pagkain? Ngayon lang inalis ni Aling Nena ang kanyang mga mata sa screen, lumingon siya at tiningnan ako ng may pagdududa at pagkainis. Ano ang ibig mong sabihin? Kinukwenta mo ba pati ang mga barya kay Carlos at sa biyenan mo? Ikaw ay manugang sa bahay na ito, ano ang masama sa pag-ako ng kaunting pasanin? Si Carlos ay nagsusumikap, kaya kinuha ko ang sweldo niya para magkaroon siya ng kapital sa hinaharap. O baka balak mong ubusin lahat ng pera ng asawa mo? Nasamid ako, hindi dahil sa masasamang salita niya, kundi dahil sa duwag na katahimikan ni Carlos. Nandoon siya, nakakuyom sa harapan ng kanyang ina, hinahayaan ang kanyang asawa na mainsulto. Sa loob ng maraming taon, tiniis ko ito, sinasabi sa sarili ko na magsumikap, na pagbutihin ang pamilyang ito. Nagtrabaho ako mula sa umaga hanggang gabi, at pag-uwi, nagmamadali ako sa pagluluto at paglilinis. Hindi ko hiniling kailanman na ibigay ni Carlos ang lahat ng kanyang sweldo. Umasa lang ako na maging responsable siya sa pagbabahagi ng pinansyal na pasanin. Ngunit ngayon, kahit ang karapatang malaman kung saan napupunta ang sweldo ng aking asawa, wala ako. Isang damdamin ng galit at kapaitan ang bumalot sa akin. Ang baso ay umapaw, hindi ko na kayang mamuhay ng ganito. Tiningnan ko ng diretsyo si Aling Nena, pagkatapos ay tumingin ako kay Carlos, ang boses ko ay naging malamig. Sige, kung iyan ang sinasabi ni Aling Nena, wala na rin akong masasabi. Ang pera ng bawat isa ay hahawakan ng bawat isa, ang pera ng bawat isa ay gagamitin ng bawat isa.
Sabi ko, saka ako tumalikod at dumiretso sa kwarto, isinara ng malakas ang pinto, hindi pinansin ang pagtawag ni Carlos at ang pagbulong ni Aling Nena. Nakaupo sa kama, nababalutan ako ng dilim. Tumulo ang luha ko, hindi dahil sa kahinaan kundi sa matinding galit. Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Binuksan ko ang computer ko, ang liwanag ng screen ay sumisinag sa luha ang mukha ko. Binuksan ko ang isang bagong Excel spreadsheet, ang pangalan ng file ay Diary ng Kalayaan. Ang bawat numero, ang bawat gastos na mag-isa kong pinasan sa buong panahon ay maingat kong tinipe. Ang buwanang bayad sa bahay, kuryente, tubig, pagkain, at mga gastusin sa magkabilang pamilya, lahat ay nasa aking mga balikat. Simula bukas, mag-iba ang lahat. Lihim kong inilipat ang halos lahat ng pera sa sweldo ko sa isa pang bank account na matagal ko ng lihim na binuksan. Ang aking buhay ng pagtitiis ay, sa gabing ito, opisyal na nagtapos. Kinabukasan, gumising ako ng mas maaga sa karaniwan. Hindi ako halos nakatulog kagabi, ngunit nakapagtataka, hindi ako nakakaramdam ng pagod. Sa loob ko ay isang matinding determinasyon. Lumabas ako ng kwarto, ang bahay ay tahimik pa rin. Dumiretso ako sa kusina, kung saan ang malamig na labanan kagabi ay nananatiling hindi nagalaw. Sa halip na linisin ang kalat, sinimulan ko ang sarili kong gawain. Kinuha ko sa refrigerator ang beef tenderloin na binili ko kamakailan, ilang itlog, ilang patatas, at lettuce. Mabilis na kumalat sa buong kusina ang mabangong amoy ng butter at bawang. Ang masarap na tunog ng steak na piniprito ay umaalingaw-ngaw. Maingat akong nagprito ng perpektong sunny side up na itlog, inilagay ang lahat sa isang puting porcelain na plato, katabi ang isang baso ng sariwang orange juice at isang mainit at malutong na croissant. Umupo ako sa dining table, nag-iisa na tinatamasa ang isang masaganang almusal na matagal ko nang walang oras at isip na ihanda para sa sarili ko. Pagkatapos ng kalahating oras, lumabas si Aling Nena na humihikab, na sinundan ni Carlos na mukhang antok na antok. Pareho silang napatigil nang makita ako at ang pagkain sa mesa. Kumulot ang noo ni Aling Nena, ano itong masaganang almusal? Bakit hindi mo kami ginising ng asawa mo para kumain kasama mo? Dahan-dahan akong naghiwa ng isang piraso ng steak, dahan-dahan nang inuya ito, saka ako tumingala at mumiti ng mahinahon. Nakita ko po na nanood kayo ni Carlos ng pelikula hanggang gabi kaya hindi ko kayo ginising. Nagluto na po ako ng lugaw. Kainin niyo po yan kasama ng adobo na binili ko kahapon, masarap po yon. Ang almusal na ganyan ay mas magaan sa tiyan, Aling Nena. Tiningnan ni Aling Nena ang kaldero ng umuusok na lugaw sa kalan at pagkatapos ay tiningnan ang plato ng steak ko. Nagdilim ang mukha niya. Si Carlos ay natulala, tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sa kanyang ina, hindi alam kung paano mag-react. Ikaw mag-isa ka lang kumakain? Tanong ni Carlos, ang boses niya ay medyo tampo. Opo, kailangan ko ng maraming lakas para magtrabaho. Kumain ka na lang ng lugaw, maganda yan. Ay, naubos na yata ang panggastos mo sa gasolina ngayon, di ba? Maglagay ka na lang. Naubos na rin ang cash ko kahapon sa grocery. Sabi ko, ang tono ko ay ganap na kalmado. Natigilan si Carlos. Dati, tuwing weekend ay nagbibigay ako sa kanya ng panggastos, kasama na ang pambayad sa gasolina. Sanay na siya sa ganoong bagay na itinuturing na niyang natural lang. Pero hawak ni Aling Nena ang sweldo ko. Nauutal na sabi ni Carlos. Magtanong ka na lang kay Aling Nena. Nagkibit balikat ako, nagpatuloy sa pagkain. Narinig ito ni Aling Nena at lalo pang pumangit ang mukha niya. Sinamaan niya ako ng tingin at galit na nag-umpisa siyang mag-scoop ng lugaw. Ang almusal na iyon ay naganap sa isang napakakipot na katahimikan. Kampante kong kinain ang aking bahagi. Samantala, ang mag-ina ay magkaharap na nakaupo, nilulunok ang bawat kutsara ng lugaw at adobo na may hindi maitagong inis. Pagkatapos kumain, tumayo ako, hinugasan ang aking plato at baso at maayos na inilagay sa lalagyan. Hindi ko ginalaw ang maruming mga plato mula kahapon. Bago ako umalis para magtrabaho, tumayo ako sa harap ng salamin, naglagay ng pulang lipstick na matagal ko nang hindi ginagamit. Sa pagtingin sa babaeng nasa salamin, nakita ko ang kumpiyansa na dahan-dahang bumabalik. Aalis na ako para magtrabaho. Sabi ko ng malakas sa sala. Walang sumagot at hindi ko rin inalala. Binuksan ko ang pinto, lumabas, at huminga ng malalim ng sariwang hangin sa umaga. Ang langit ngayon ay napakalinaw. Alam kong hindi magiging madali ang daan sa unahan.
Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pakiramdam ko ay nabubuhay ako talaga, hindi lang umiiral. Ang bago kong patakaran sa pananalapi ay nagsimula na. Ang pera ko ay gagamitin lang sa sarili kong mahahalagang pangangailangan at sa mga mandatoryong joint expenses tulad ng bahay. Ang lahat ng iba pa, si Carlos ang bahala. Ang aking buhay ng kalayaan, nagsimula ito sa maliliit na bagay na ganoon. Sa mga sumunod na araw, ang buhay sa aming bahay ay naganap sa isang kakaibang Cold War. Umuwi pa rin ako sa oras mula sa trabaho, ngunit sa halip na magmadali sa kusina at paglilinis, ginugugol ko ang oras para sa sarili ko. Nagluluto ako ng mga paborito kong pagkain, sapat lang para sa isang tao. Nag-enroll ako sa isang online yoga class at gabi-gabi ay gumugugol ako ng isang oras sa pag-ehersisyo sa aking kwarto. Hindi ako gaanong nakikipag-usap sa aking asawa at biyenan, nagpapalitan lang kami ng mga kinakailangang salita. At patuloy akong nagsusumikap sa aking lihim na notebook. Gabi-gabi pagkatapos magtungo ng mag-ina sa kwarto para manood ng telebisyon, bubuksan ko ang aking computer. Ang bawat gastos, gaano man kaliit, ay maingat kong inililista, kasama ang petsa at malinaw na mga tala. Sa pagtingin sa spreadsheet, ang mga walang buhay na numero ay lumilitaw bilang isang malakas na prosekusyon laban sa kawalan ng pananagutan ni Carlos at sa kalabisan ni Aling Nena. Ito rin ay isang paalala, isang motibasyon para hindi ako lumingon. Sa weekend, nakipagkita ako kay Elena, ang matalik kong kaibigan, sa isang maliit na tahimik na coffee shop. Si Elena lang ang tanging taong mapagsasabihan ko ng lahat ng problema ko. Nang makita niya ako, agad niyang napansin ang pagbabago sa akin. Oy, iba ka ngayon. May nangyari ba? Agad na tanong ni Elena pagkaupo ko. Hindi ako nagtago, kinuwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari noong nakaraang linggo, mula sa sweldo hanggang sa pagsugod sa almusal. Nang matapos si Elena sa pakikinig, hindi siya nagulat, sa halip ay malakas siyang pinalo ang mesa. Hay naku, sa wakas ay nagising ka na. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, ang pamilya ng asawa mo ay isang walang lalim na hukay, hindi mo kayang pasanin habang buhay. Tama lang yan. Sa pagtingin sa suporta ng kaibigan ko, medyo gumaan ang pakiramdam ko. Nagbuntong hininga ako, pero nalilito pa rin ako, Elena. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi tamang mamuhay ng ganito habang buhay. Hinawakan ni Elena ang kamay ko, at ang kanyang mga mata ay naging maseryoso. Maria, may isang bagay na pinag-isipan ko kung sasabihin ko sa'yo dahil baka masaktan ka. Pero sa punto na ito, sa tingin ko kailangan mong malaman ang totoo. Tiningnan ko siya, may masamang kutob sa loob ko. Ano yon? Huminga ng malalim si Elena at nagsimulang magkwento. Ang kwento tungkol kay Carlos at sa dating kasintahan niya, si Luisa. Nagmahalan sila ng 5 taon mula noong college. Napakalalim ng kanilang pagmamahalan na pinag-isipan na nilang magpakasal. Ngunit si Aling Nena, ang biyenan ko, ay hindi gusto si Luisa dahil sa tingin niya ay hindi sila magkapantay. Ginawa niya ang lahat para paghiwalayin sila. Alam mo ba kung ano ang ginawa ng biyenan mo? Ang boses ni Elena ay tumigas. Inayos niya na palabasin na nag-embezzle ng pondo si Luisa sa mismong kumpanya na pinagtatrabahuhan ni Luisa. Nakipagsabuatan siya sa isang department head doon para lumikha ng mga peking ebidensya. Si Luisa, na bata pa noon, ay ganap na bumagsak nang akusahan siya ng ganoon. Sa pilitan siyang tinanggal sa trabaho, nagkaroon siya ng masamang reputasyon at hindi na siya makabangon. Sa mismong oras na yon, pinilit ni Aling Nena na isaksak sa isip ng asawa mo na si Luisa ay isang masamang babae, hindi mapagkakatiwalaan. At ang asawa mo naniwala siya. Napanganga ako, blangko ang isip ko. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Napakasama at walang awa na sabuatan. Paano si Carlos? Wala siyang alam? Tanong ko, ang boses ko ay parang naliligaw. Alam niya. Sagot ni Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdamay. Nang malaman ng lahat, ang department head na yon ay nahuli dahil sa isa pang kaso at inamin ang lahat. Alam ni Carlos ang lahat. Alam niyang sinira ng kanyang ina ang buhay ng isang inosenteng babae, ngunit pinili niyang manahimik. Hindi niya kayang harapin ang kanyang ina, at wala rin siyang lakas ng loob na hanapin si Luisa para humingi ng paumanhin. Hinayaan niya si Luisa na magdusa ng mag-isa sa kawalan ng hustisya. Nanlamig ang buong katawan ko. Kaya pala ang aking duwag na asawa na akala ko ay wala lang sariling panindigan ay napakaduwag pala.
Nakipagsabuatan siya sa kasamaan, tinapaktapakan niya ang kanyang 5 taong pag-ibig dahil lang sa takot sa kanyang ina. At ako, pinakasalan ko ang isang lalaking ganoon. Ginugol ko ang aking kabataan sa pag-aalaga sa isang pamilya na binuo sa pagkamakasarili at kasamaan. Ang pakiramdam ng pagkabigo at pandidiri ay bumalot sa akin. Napagtanto ko na ang biyenan ko ay hindi lang isang domineering, makasariling tao, kundi isa ring masama at walang awa na babae. At ang asawa ko na kasama ko sa hirap at ginhawa ay lumabas na isang mahinang kasabwat. Ganap na bumagsak ang imahe nila sa isip ko. Hindi na ako nakakaramdam ng kalungkutan o pagkabigo kundi isang malalim na pag-ayaw. Ang kasal na ito bulok na ito mula sa ugat. Pagbalik ko sa bahay pagkatapos ng pakikipag-usap kay Elena, pakiramdam ko ay ganap na akong ibang tao. Ang malupit na katotohanan tungkol sa nakaraan ni Carlos at sa panlilinlang ng biyenan ko ay tuluyang pumatay sa huling pag-asa ko para sa kasal na ito. Hindi na ako umiyak, hindi na rin ako galit. Sa loob ko ay isang kawalan at isang determinasyon na makatakas sa lugmok na ito sa lalong madaling panahon. Binuhos ko ang sarili ko sa trabaho bilang isang paraan ng pagpapalaya. Sa kumpanya, hindi na ako ang nagtitiis na asawa, ang matyagang manugang. Ako si Maria, isang matalino at ambisyosong financial analyst. Sa kabutihang palad, sa mismong madilim na oras ng aking personal na buhay, isang malaking oportunidad ang nagbukas sa aking karera. Ang aking kumpanya ay pumirma ng isang strategic partnership agreement sa Minlong, isa sa mga nangungunang conglomerate sa bansa. Ito ay isang napakahalagang proyekto na maaaring magpasya sa posisyon ng kumpanya sa mga darating na taon. Direkta akong inatasan ng general manager na bumuo ng isang espesyal na project team na binubuo ng mga pinakamahuhusay na empleyado. At ako, dahil sa aking mahusay na pagganap sa mga nakaraang quarter, ay napili sa listahan. Ang pagkakataong ito ay dumating sa akin na parang isang life raft. Nagbigay ito sa akin ng layunin na pagsumikapan, isang lugar upang patunayan ang halaga ng sarili ko. At pinakamahalaga, ipinakita nito sa akin ang isang paraan para makaalis. Alam ko na ang pinansyal na kalayaan at isang matatag na karera lang ang makakatulong sa akin na magdesisyon sa aking sariling kapalaran. Halos hindi ako kumain o natulog sa trabaho. Sa araw sa opisina, nakatuon ako sa pag-aaral ng mga file ng Minlong, pag-aanalisa ng bawat numero, at pagbuo ng mga financial model. Sa gabi pag-uwi, pagkatapos ng aking solong hapunan at yoga session, binubuksan ko muli ang computer, ipinagpapatuloy ang trabaho na hindi ko patapos. Ang maliit kong opisina ay naging sarili kong mundo, kung saan maaari kong pansamantalang makalimutan ang nakakabiglang realidad sa labas ng pinto. Samantala, ang buhay sa bahay ay nagpatuloy sa araw-araw na maliliit na banggaan. Isang gabi, habang nagsha-shampoo ako, naubos ang shampoo. Lumabas ako at sinabi kay Carlos, "Mahal, naubos na ang shampoo, maaari mo bang bilhan ako ng isang bote pag-uwi mo bukas?" Si Carlos ay nakahiga sa sofa at naglalaro sa kanyang telepono, tumingala siya at sumimangot sa akin. "Naubos? Eh di bumili ka, wala akong pera." Tiningnan ko siya, pakiramdam ko ay nakakatawa at nakakainis. Ang pera ko ay para lang sa mga mahahalagang bagay ko. Ang shampoo ay isang shared item sa bahay. Hawak ni Aling Nena ang sweldo mo, kaya kung wala kang pera, magtanong ka kay Aling Nena. Sa tingin ko, hindi magdadalawang isip si Aling Nena na magbigay ng ilang daang sa kanyang anak. Pagkasabi nito, bumalik ako sa banyo. Kinuha ko ang aking travel-sized na shampoo at ginamit ito pansamantala. Narinig ko si Carlos na bumulong-bulong sa kanyang ina, at pagkatapos ay ang pagrereklamo ni Aling Nena. Pagkaraan ng ilang sandali, kumatok si Carlos sa pinto ng banyo, ang boses niya ay inis. "Sige, binigyan na ako ni Aling Nena ng pera. Bibili ako bukas. Para mo akong ginagawang pabigat." Wala akong sinabi, nakakaramdam lang ako ng pagkainis. Hindi ba niya napagtanto na pabigat siya sa kanyang sariling ina at pati na rin sa akin? Ang kanyang kahinaan ay napakababaw na hindi na niya kayang makita ang problema. Ang mga maliliit na paghaharap na ito ay lalo pang nagpatibay sa aking determinasyon. Kailangan kong maging matagumpay sa proyektong Minlong. Kailangan kong patunayan ang aking kakayahan hindi lang sa aking mga boss kundi pati na rin sa sarili ko. Ang trabaho ay hindi na isang pasanin kundi naging kaligayahan, naging tanging paraan ko para makatakas ngayon. Alam ko na sa pagtayo sa sarili kong mga paa, magkakaroon ako ng lakas na durugin ang hindi nakikitang hawla na pumigil sa akin sa loob ng maraming taon.
Ang daan patungo sa kalayaan ko, wala ito sa malayo, nasa mismong opisina na ito. Habang lalo akong sumisikat sa proyektong Minlong, lalo kong napagtanto ang kahalagahan nito. Ang trabaho ay napakalaki, ang pressure ay matindi, ngunit sa parehong oras, nagbigay ito sa akin ng inspirasyon at pakiramdam ng pamumuhay ng isang makabuluhang buhay. Madalas akong magstay sa opisina ng hanggang gabi. Minsan, pag uwi ko, tulog na ang mag-ina. Hindi ako nababahala, sa halip ay nakaramdam ako ng ginhawa dahil hindi ko na sila kailangang harapin. Ngunit ang pagdududa tungkol sa sweldo ni Carlos ay laging nasa isip ko. Ang 80,000 sa isang buwan ay hindi maliit na halaga. Sabi ni Aling Nena ay hawak niya ito bilang kapital para sa kanyang anak, ngunit sa kanyang pagkatao, hindi ako naniniwala na ang pera ay mananatiling nasa isang lugar. Kailangan kong malaman ang totoo. Ang pagkakataon ay dumating sa isang Sabado ng umaga. Si Aling Nena ay may ugali na mag-ehersisyo sa parke kasama ang kanyang mga kaibigan sa kapitbahayan. Karaniwan, umuupo siya ng higit sa isang oras, at si Carlos ay tulog pa rin pagkatapos ng panonood ng soccer magdamag. Nang wala na si Aling Nena sa bahay, agad akong kumilos. Malakas ang tibok ng puso ko. Pakiramdam ko ay isa akong magnanakaw na naninilip sa sarili kong bahay. Ngunit sinabi ko sa sarili ko na wala akong ginagawang masama. Naghahanap lang ako ng katotohanan, hinahanap ang hustisya para sa sarili ko. Dahan-dahan akong pumasok sa kwarto ni Aling Nena. Ang kwarto ay medyo maayos, ngunit alam ko na ang mga pinakamahalagang bagay ay karaniwang nakatago sa mga tabong lugar. Nagsimula akong maghanap sa closet. Wala. Ang ilalim ng kama ay walang laman din, ang tingin ko ay napatigil sa luma na vanity table. Maingat kong binuksan ang bawat drawer. Puro maliliit na gamit, gamot, ilang lumang photo album. Nang halos sumuko na ako, hindi sinasadya na nahawakan ko ang isang kakaibang protrusion sa ilalim ng huling drawer. Sinubukan kong pindutin ito at isang maliit na click ang narinig. Ito pala ay isang lihim na compartment. Sa loob ay may isang maliit na bakal na kahon na nakakandado. Ngunit sa tabi nito, ang hinahanap ko ay nandoon. Isang bank passbook. Nanginig ang kamay ko habang kinukuha ang passbook. Nakapangalan ito kay Aling Nena. Binalik-balik ko ang bawat pahina. Ang puso ko ay parang huminto nang makita ko ang buwanang mga numero na regular na pumapasok sa ika-6 pagkatapos mismo ng araw na nakatanggap ng sweldo si Carlos. Isang malaking halaga mula 60,000 hanggang 70,000 iyo ang idinagdag sa passbook na ito. Ngunit ang pinakakagulat-gulat ay pagkatapos ng ilang araw, ang halos buong halaga ay na-withdraw o inilipat sa kung saan. Ang kasaysayan ng transaksyon ay napakalinaw, ang pera ay dumadaan lang sa account ni Aling Nena sa loob ng ilang araw at pagkatapos ay nawawala. Binalik ko ang huling pahina. Isang malaking transaksyon na halos 400,000 iyo ang ginawa 3 buwan na ang nakakaraan. Ang tala sa transaksyon ay may isang pangalan, Bea. Kinuha ko ang huling 4 na numero ng account na nakita sa transaksyon sa resibo ng coffee shop ni Bea. Tugma. Wala nang maikakaila. Si Bea ay ang pangalan ng kapatid ng asawa ko. Kamakailan lang ay nagbukas siya ng isang medyo malaking milk tea shop sa isang kalsada. Noong panahong iyon ay inakala ko pa na magaling siya at nagtatayo ng sarili niyang negosyo. Lumalabas na lahat ng iyon ay sweldo ng kanyang kapatid, ang dugo at pawis ng aking asawa. Hindi, mas tiyak, ang perang iyon ay kapalit ng aking sakripisyo at pagtitiis. Dahil kung hindi ko inako ang lahat ng gasto sa bahay, paano magkakaroon si Carlos ng malaking halaga ng pera para sa kanyang ina at kapatid? Ang galit ay sumiklab sa loob ko. Kinuha ko ang aking telepono, kinunan ng litrato ang bawat pahina, bawat numero, at bawat transaksyon ng pinakamalinaw. Nandito na ang hindi matatawarang ebidensya. Ebidensya ng panlilinlang, pagkamakasarili at kasakiman ng buong pamilya. Tinuring nila akong isang tanga, isang working machine, para malaya silang makapagpamilya at makapag-enjoy sa paghihirap ng iba. Ibinalik ko ang passbook sa dati nitong posisyon, isinara ang lihim na drawer ng maingat. Lumabas ako ng kwarto ni Aling Nena, ang puso ko ay magulo, ngunit sa parehong oras ay napakaliwanag. Ang lahat ng piraso ay nagkakasya na. Ngayon, may sandata na ako sa kamay. Hindi ako kikilos agad. Maghihintay ako. Maghihintay ako ng pinakamagandang oras, ang pinakaperpektong entablado upang tapusin ang mapanlinlang na dramang ito.
Pagkatapos ng 2 linggo, ang aking walang sawa na pagsisikap at ng buong team sa proyektong Minlong ay sa wakas ay nabayaran. Ang unang yugto ng proyekto ay matagumpay na lampas sa inaasahan, nakakuha ng mataas na pagpapahalaga mula sa pamunuan at sa aming partner. Biyernes ng hapon, tinawag ako ng aming department manager sa kanyang opisina. Tiningnan niya ako ng may kasiyahan, inaanunsyo ang balita na nagpapasaya sa puso ko. Maria, napakagaling mo. Nagdesisyon ang Board of Directors na italaga ka bilang Deputy Project Leader ng proyektong Minlong. Magpatuloy ka sa paggawa ng magaling. Lumabas ako ng meeting room na may hindi maipaliwanag na kaligayahan at pagmamalaki sa loob ko. Ito ang resulta ng aking mga gabing walang tulog, ng aking mga walang pahingang weekend. Hindi lang ito isang pagkilala sa aking kakayahan, kundi isang mahalagang hakbang sa aking daan patungo sa paghahanap ng kalayaan. Nagdesisyon akong umuwi ng maaga ngayong gabi at bigyan ang sarili ko ng masarap na pagkain. Kahit na wala na akong inaasahan sa aking pamilya, para sa kagandahang asal, naisip ko na dapat kong ibalita ang magandang balita na ito. Dumaan ako sa supermarket, bumili ng ilang sariwang pagkain at umuwi. Ang hangin sa bahay ay tulad ng dati, nakakabigla at malamig. Si Aling Nena at Carlos ay nakaupo at nanonood ng telebisyon. Nang makita niya akong may dalang grocery bag, sinamaan ako ng tingin ni Aling Nena, ang boses niya ay mapanuring, kain ka na naman mag-isa. Ang pera na kinikita mo ay para lang sa sarili mo. Hindi ko pinansin ang sinabi niya, inilagay ko ang bag sa mesa at kalmadong sinabi, Aling Nena, Carlos, may gusto akong ibalita sa inyo. Ngayon ay napromote ako sa kumpanya bilang Deputy Project Leader. Naghintay ako ng pagbati, kahit napilit lang, ngunit ang sumagot sa akin ay katahimikan. Tumingin sa akin si Carlos, sa kanyang mga mata ay walang kaligayahan, may pagkabigla at kaunting pagkainis. Si Aling Nena ay pinatay ang telebisyon at lumingon siya sa akin. Deputy Leader. Anong posisyon yan na parang kakaiba? Mayroon ka pa bang dagdag na pera o magdadala ka lang ng trabaho sa bahay? Sa tingin ko ay umuwi ka na ng gabi, pinapabayaan mo ang bahay, hindi ka na nagluluto. At ngayon ay napromote ka pa. Bakit hindi ka na lang tumira sa opisina? Napakasakit ng lalamunan ko. Ang maliit na kaligayahan na nagsimula sa akin ay binuhusan ng isang balde ng malamig na tubig. Tiningnan ko si Carlos, umaasa na magsasabi siya ng isang patas na bagay. Ngunit yumuko lang siya at iniiwasan ang aking mga mata, pagkatapos ay pumayag siya sa sinabi ng kanyang ina. May punto si Aling Nena. Kung gagawin mo ang ganyang daming trabaho, saan ka pa kukuha ng oras para alagaan ang pamilya? Ang mga babae, mahalaga ang karera pero ang pamilya pa rin ang dapat unahin. Pamilya. Tumawa ako, isang mapait na tawa. Anong pamilya ang sinasabi nyo? Ito ba ay isang lugar kung saan ako ay umuwi mula sa trabaho, pagod na pagod, at nakakakita lang ng kalat sa bahay, at malamig na kusina? Ito ba ay isang lugar kung saan ang asawa ay na-promote, at ang asawa at biyenan ay hindi nagbibigay ng kahit na isang salita ng paghihikayat kundi nag-aalala lang na walang maglilingkod sa kanila? Alam mo ba kung gaano ko pinaghirapan ang posisyon na ito? Nang makita niya ang matindi kong reaksyon, itinaas ni Aling Nena ang kanyang boses. Aba, may mali ba sa sinabi ko at nagiging hysterical ka? O baka pinandidirian mo na ang bahay na ito? Pinandidirian mo ang biyenan mo, pinandidirian mo ang asawa mo, dahil hindi siya kumikita ng kasing dami ng kinikita mo, kaya binabaliwala mo kami. Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Pilit kong pinananatili ang kalmado, ngunit sa tingin ko ay kailangang maging malinaw ang lahat. Na-promote ako, kaya natural na tataas ang sweldo at bonus ko. Sa tagumpay ng proyekto, magkakaroon ako ng malaking bonus. Ibinabalita ko na, ang pera na yon ay ang pinaghirapan ko, at ako ang magsasabi kung paano ito gagamitin, at hindi ko ito ilalagay sa anumang pondo. Ang aking pahayag ay parang isang bomba, ang mukha ni Aling Nena ay nag-iba, mula sa pula ay naging maputla. Itinuro niya ang kanyang daliri sa mukha ko, ang boses niya ay nanginginig sa galit. Ikaw? Anong sinasabi mo? Ikaw ay manugang sa bahay na ito, ang pera na kinikita mo ay para sa pamilya, kailangan mong alagaan ang pamilya ng asawa mo. Balak mong maging makasarili. Kulang pa ba ang pamilyang ito sa pera ko? Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mata, ang boses ko ay malamig. Ang sweldo ni Carlos na 80,000 sa isang buwan ay hawak mo, hindi ba't sapat na yon para sa iyo at sa kanya? Nagtatanong lang ako kung maaari kong hawakan ang sarili kong pinaghirapan.
Ang sinabi ko ay tumama sa kanyang puso. Natahimik si Aling Nena at hindi makasagot. Si Carlos ay nakaupo sa tabi, ang mukha niya ay naging puti. Hinila niya ang manggas ko, bulong, "Mahal, bakit mo naman sinabi iyon kay Aling Nena?" Inalis ko ang kamay niya. Ang pagkabigo ko ay nasa rurok na. Ayaw ko nang magsalita pa. Ang lahat ng paliwanag ay walang kabuluhan sa mga taong makasarili na ito. Tahimik kong kinuha ang grocery bag at pumasok sa kusina, iniwan sa likod ko ang inis ni Aling Nena at ang awkward na mukha ni Carlos. Ang pader na naghihiwalay sa amin ay lumaki pa. Hindi na ito maliit na bitak kundi naging isang walang lalim na hukay. Mula nang ipahayag ko na ako ang magmamaneho ng aking bonus, ang hangin sa bahay ay lalo pang naging mabigat. Hindi na ako inaalala ni Aling Nena ng harapan, ngunit nagsimula siya ng isang kampanya ng paninira sa aking likod. Tuwing umaga sa pag-ehersisyo o tuwing hapon sa palengke, nagtitipon siya kasama ang kanyang mga kapitbahay, nagkukwento tungkol sa pagkakaroon niya ng isang walang respeto na manugang. Ang boses niya ay laging nagrereklamo. Ang hirap ng buhay. Matanda na ako at hindi ako makakakuha ng isang araw na kapayapaan. Ang manugang ko ay may kaunting kapangyarihan sa trabaho at ngayon ay hinahamak niya ang biyenan niya. Nagluluto pa siya ng sarili niyang pagkain, kumakain ng mag-isa ng masaganang pagkain. Samantala, ang biyenan niya at ang asawa niya ay kumakain lang ng lugaw at gulay. Hindi lang siya walang respeto sa akin, hindi niya rin nirerespeto ang asawa niya. Talagang malas ang buhay ko eh. Ang mga salitang iyon ay dumadaan sa bibig ng mga kapitbahay at mabilis na kumalat sa buong kapitbahayan. Sa tuwing umuuwi ako galing sa trabaho, nakikita ko ang mga mausisang mata, mga mapanuring tingin, at kahit na mga mata ng awa mula sa mga tao sa paligid ko. Mayroon pa ngang mabait na tao na humila sa akin at bumulong, "Kaya mo yan." Minsan mahirap talaga para sa mga babae. Mukhang naramdaman din ni Aling Nena ang pagbabago na ito. Ang kanyang mga pagtitipon ay unti-unting nababawasan. Marahil ang kanyang mga reklamo ay walang kabuluhan na nang ang katotohanan ay hindi direktang nakumpirma ng isang iginagalang na tao tulad ni Aling Cora. Ang digmaan sa publiko na sinimulan niya ay nabigo. Hindi niya alam na sa panahong ito, ang katotohanan na napatunayan ng malinaw na numero ay laging mas mabigat kaysa sa libu-libong mga reklamo. Pagkatapos niyang supilin ang mga tsismis sa labas, nagdesisyon akong oras na para harapin ang problema sa loob. Hindi ko hahayaan si Carlos na magtago sa maskara ng isang responsableng anak habang hindi siya. Kailangan niyang malaman ang katotohanan tungkol sa sarili niyang pera. Pumili ako ng isang gabi nang pumunta si Aling Nena sa bahay ng kapitbahay para manood ng pelikula, naiwan kaming mag-isa ni Carlos sa sala. Tulad ng dati, nakatuon pa rin siya sa kanyang telepono na naglalaro. Pinatay ko ang telebisyon at biglang naging tahimik ang kwarto. Tumingala si Carlos, mukhang naiinis. "Anong ginagawa mo?" "Naglalaro pa ako." "Hindi ko pinatay ang telebisyon, pinatay ko lang ang tunog." Sagot ko, kalmado ang boses. "Carlos, may gusto akong sabihin sa'yo. Isang mahalagang bagay." Nang makita ang seryoso kong saloobin, inilagay ni Carlos ang kanyang telepono, ngunit ang kanyang mukha ay inis pa rin. "Ano ang ganyan kaseryoso?" Hindi ako nagpaligoy-ligoy. Binuksan ko ang aking telepono sa photo album at ipinakita sa kanya ang mga litrato na kinuha ko mula sa savings passbook ni Aling Nena. "Tingnan mo, ito ang mga transaksyon sa savings passbook ni Aling Nena. Nakikita mo? Bawat buwan pagkatapos mong makatanggap ng sweldo, isang malaking halaga ang inililipat dito, at pagkatapos ng ilang araw, inililipat ulit ito sa isang taong nagngangalang Bea." Hinawakan ni Carlos ang telepono, pinikit ang mata niya sa screen. Sa una ay hindi niya maintindihan, ngunit nang makita niya ang pangalang Bea at ang mga numerong umaabot sa 10 o daan-daang libong nag-iba ang mukha niya. "Ikaw saan mo nakuha ito?" Tanong niya, nauutal, ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at akusasyon. "Hindi mahalaga kung saan ko nakuha. Ang mahalaga ay kung totoo ba ang nasa loob nito. Hindi ba't kinuha ni Aling Nena ang sweldo mo para ibigay sa kapatid mo para makapagbukas siya ng milk tea shop? Samantala, lahat ng gastusin sa bahay na ito, mula sa buwanang bayad sa bahay hanggang sa pagkain, ay ako ang nag-asikaso. Sa tingin mo ba ay patas iyon?" Akala ko ay magagalit siya kapag naharap sa ganitong malinaw na ebidensya. Galit dahil nilinlang siya ng kanyang ina at kapatid, galit dahil sa kanyang paghihirap na inako ng iba.
Ngunit hindi, ang kanyang reaksyon ay nagulat at nabigo ako ng husto. Ibinalik niya sa akin ang telepono, hindi na tiningnan pa ang mga litrato. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay hindi galit sa kanyang ina kundi galit sa akin. Bakit mo nagawa yan? Bakit ka pumunta sa kwarto ni Aling Nena at hinalungkat ang mga gamit niya? Iniimbestigahan mo ba ang nanay ko? Tinuturing mo pa ba siyang biyenan mo? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Hindi niya tinanong ang katotohanan ng mga numero, hindi siya nag-alala kung saan napunta ang pera niya. Ang tanging inalala niya ay ang lakas ng loob kong pumasok sa privacy ng kanyang ina. Hindi mo ba nakikita ang problema dito? Nanginginig ang boses ko. Ang problema ay hindi kung ano ang ginawa ko, kundi kung ano ang ginawa ni Aling Nena at ng kapatid mo sa pera mo. Sa pamilyang ito, nagtatrabaho ka ng husto at kinuha ng iba ang pera mo para sa sarili nilang gamit. Samantala, ako, ang asawa mo, ang nagpapasa ng lahat. Hindi ka ba nakakaramdam ng kawalan ng katarungan? Si Aling Nena yon, ang kapatid ko yon, pamilya tayo, bakit kailangan mong maging masyadong detalyado? Sumigaw si Carlos. Ang pera ko ay hawak ni Aling Nena at karapatan niyang ibigay ito sa sinumang gusto niya. Ang kapatid ko ay nagtatayo ng negosyo para maging proud ang pamilya natin. Ikaw ay asawa, isang manugang, bakit ka nagiging makasarili at petty? Makasarili. Petty. Inulit ko ang bawat salita, pakiramdam ko ay may isang patalim na tumusok sa puso ko. Kaya sa tingin mo, ano ang hindi makasarili? Siguro kailangan kong manahimik para magawa ng mag-ina ang gusto nila. Para mag-isa kong pasanin ang pamilyang ito hanggang sa mapagod ako, para maging isang mabuting asawa, isang respetadong manugang, tama. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, pero hindi mo dapat binabaliwala si Aling Nena. Ang pag-uusap ay walang patutunguhan. Hindi niya kayang maintindihan at ayaw niya ring maintindihan. Sa kanyang mundo, laging tama ang kanyang ina, at ang lahat ng ginagawa ng kanyang ina ay may matuwid na dahilan. Samantala, ako, ang kanyang asawa, basta lang akong kumilos laban sa gusto ng kanyang ina, ako ay agad na naging makasarili, petty, at walang respeto. Tinignan ko ang lalaki sa harap ko, ang lalaking minahal ko, pinagkatiwalaan, at pinili na maging asawa. Ngayon, nakikita ko lang ang isang estranghero, isang duwag, isang mahinang tao, na walang kakayahang malaman ang tama sa mali, na nagtatago lang sa anino ng kanyang ina. Ang lahat ng pagmamahal, lahat ng pag-asa na meron ako para sa kanya, sa sandaling ito ay ganap na nawala, wala na, isang kawalan lang at isang determinasyon na umalis dito. Ang pag-aaway noong gabing iyon ay parang isang lindol, na nag-iwan ng isang nakakatakot na katahimikan. Hindi na kami nag-usap ni Carlos. Lumipat ako sa aking opisina at natulog mag-isa, ginawa ko itong sarili kong lugar. Sa araw, kami ay parang dalawang estranghero na naglalakbay sa bahay. Sa gabi, kami ay pinaghihiwalay ng isang pader. Ang bitak ay umabot sa rurok sa isang Sabado ng hapon. Nakatanggap si Carlos ng imbitasyon sa kasal mula sa isang malapit na kasamahan. Naglakad-lakad siya, mukhang hindi mapakali, at sa wakas ay pumunta siya sa akin, nag-aalangan. Mahal, sa susunod na weekend ay ikakasal si David, ang kasamahan ko. Maaari mo bang bigyan ako ng 2,000 para sa regalo? Nagbabasa ako ng mga material para sa proyekto, at tumingala ako at tiningnan siya. 2,000 Para sa akin ngayon, hindi iyon isang malaking halaga, ngunit ang paraan niya ng pagtatanong ay nakakatawa. Isang responsableng lalaki, na may sweldo na 80,000 sa isang buwan, ay kailangang humingi sa asawa niya ng 2,000 para sa regalo sa kasal ng kaibigan. Nasaan ang pera mo? Tanong ko, walang damdamin. Si Aling Nena ang may hawak ng lahat. Nauutal na sabi ni Carlos. Nagtanong ako kay Aling Nena, pero sabi niya ay marami siyang ginastos ngayon at wala siyang pera. Sabi ni Aling Nena, mataas ang sweldo mo ngayon, kaya hindi big deal kung magbibigay ka ng 2,000 para maging maganda ang image ng asawa mo sa mga kaibigan niya. Ah, kaya pala. Tumango ako, isinara ang material. Kaya pala sinabi ni Aling Nena na humingi ka ng pera sa akin. Nakakatawa, di ba? Ang sweldo mo ay ginagastos ni Aling Nena at ng kapatid mo, at ang mga social expenses mo ay ako ang bahala. Wala ka bang respeto sa sarili mo? Nang matamaan ko ang kanyang puso, naging sensitive si Carlos at sumigaw. Anong sinasabi mo? Nagtanong lang ako ng 2,000 pero ginawa mong big deal. Kailangan mo ba akong bastusin? Hindi kita binabastos.
Sinasabi ko lang ang totoo. Kung wala kang pera, bakit hindi mo tanungin si Aling Nena? O baka ang pera mo ay naubos na sa milk tea shop ni Bea, kaya wala ka man lang 2,000 para sa kasal. Ikaw masyado ka ng kalabisan. Itinuro ako ni Carlos. Pula ang mukha niya sa galit at hiya. Hindi na ako hihingi ng pera sa'yo, okay? Pagkasabi nito, galit siyang umalis, sinara ang pinto ng malakas. Narinig ko ang tunog ng kanyang motorsiklo na umalis. Nakaupo lang ako sa kwarto, hindi nakakaramdam ng tagumpay, kundi isang malalim na pagkabigo. Ano ang ginawa ng kasal na ito sa amin? Sa mismong oras na yon, nag-vibrate ang telepono ko, mensahe mula kay Elena. Binuksan ko ito at binasa, at ang mga linya ay parang isang huling malamig na balde ng tubig na bumuhos sa natitirang pag-aalinlangan sa loob ko. Maria, nagkape ako ngayon kasama si Angela, ang dating kaklase at matalik na kaibigan ni Luisa. Ang nangyari noon ay mas malala pa sa alam natin. Hindi lang binastos ng biyanan mo si Luisa. Pagkatapos na matanggal si Luisa sa trabaho, nagpadala pa siya ng mga tao sa bahay ni Luisa para takutin siya at ang kanyang pamilya na umalis sa syudad, kung hindi ay hindi niya sila titigilan. Takot siyang baka hanapin ni Luisa ang hustisya, takot siyang baka maapektuhan ang kanyang anak. At alam ni Carlos ang lahat. Maria, alam niya ang ginawa ng nanay niya pero nanahimik pa rin siya. Kailangan mong mag-ingat. Hindi simple ang babaeng yon. Binasa ko ng paulit-ulit ang mensahe, nanlamig ang buong katawan ko. Duwag, walang awa. Iyan lang ang mga salita na maisip ko ngayon. Hindi lang sinira ng babaeng yon ang dignidad at karera ng isang babae, sinira niya rin ang buong pamilya. At ang asawa ko. Alam niya ang lahat, ngunit pinili pa rin niyang manahimik, pinili niyang protektahan ang krimen ng kanyang ina. Hinawakan ko ng mahigpit ang telepono ko, wala na akong pinagsisisihan, wala na rin akong inaasahan. Ang lalaking umalis sa bahay na ito, hindi lang siya isang mahinang tao, siya rin ay isang walang pusong kasabwat. Kailangan kong umalis dito agad. Umalis si Carlos sa loob ng 2 araw at bumalik din. Hindi siya humingi ng tawad, nanahimik lang siya na parang isang anino sa bahay. Hindi ko rin siya tinanong kung saan siya galing at kung anong ginawa niya. Para sa akin na yon, ang kanyang pag-iral ay hindi na mahalaga. Lihim akong nagpaplano para sa sarili kong buhay, naghahanap ng isang maliit na apartment na lilipatan. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Isang gabi, pag-uwi ko mula sa trabaho, hinarang ako ni Carlos sa pinto ng aking kwarto. Mag-absent ka sa trabaho ngayong weekend. Sabi niya, parang nag-uutos. Kumunot ang noo ko. Bakit? Sa weekend na ito ang ika-negatibo 10 anibersaryo ng pagkamatay ng tatay ko, kailangang umuwi ang buong pamilya sa probinsya. Ikaw ang panganay na manugang, hindi ka maaaring wala. Namatay siya ilang taon bago ako ikasal, ngunit sa bawat anibersaryo, kailangan pa ring dumalo ng panganay na manugang na tulad ko. Nagbuntong hininga ako, responsibilidad na naman ng panganay na manugang. Tinignan ko ang schedule ko sa telepono, sa weekend na ito, Sabado ng umaga, mayroon akong isang napakahalagang pulong sa mga senior executives ng Minlong para mag-present ng plano para sa ikalawang yugto ng proyekto. Ito ay isang pagkakataon para maipakita ko ang aking kakayahan at gumawa ng marka. Hindi ko ito maaaring palampasin. Pasensya na, hindi ako makakauwi sa weekend na ito. Sagot ko ng matatag. Sabado ng umaga, mayroon akong isang napakahalagang pulong, hindi ako makakapag-absent. Tiningnan ako ni Carlos ng masama, mukhang hindi makapaniwala. Anong sinasabi mo? Ang pulong mas mahalaga ba ang pulong kaysa sa anibersaryo ng pagkamatay ng tatay ko? Alam mo ba na ito ang ika-negatibo 10 anibersaryo? Lahat ng kamag-anak sa probinsya ay pupunta. Kung hindi ka uwi bilang panganay na manugang, ano ang sasabihin ng mga tao? Pagtawanan nila ang pamilyang ito, pagtawanan nila ako. Sinabi ko na mahalaga ang pulong. Matyaga akong nagpaliwanag. Ito ay isang malaking pagkakataon sa aking karera. Maaari akong umuwi sa Sabado ng hapon pagkatapos ng pulong. Ang anibersaryo ay sa tanghali. Wala ako doon pero magpapadala ako ng pera para maasikaso ni Aling Nena ang lahat ng handaan. Pera? Sa tingin mo ba ay pera ang solusyon sa lahat ng bagay? Sumigaw si Carlos. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay sumabog. Ang kailangan nila ay ang presensya mo, ang dignidad ng pamilyang ito. Mula nang maging deputy leader ka, hindi mo na kami nirerespeto, di ba?
Hindi mo nirerespeto ang asawa mo, hindi mo nirerespeto ang yumaong tatay ko, di ba? Ang karera mo ay napakahalaga, pero ang pamilya ng asawa mo ay wala lang. Ang bawat salita niya ay parang isang patalim na tumusok sa akin. Tinawag niya ang karera na pinaghihirapan kong buuin gabi at araw na isang petty deputy leader. Hindi siya nag-alala tungkol sa mga pressure, sa aking mga pagsisikap kundi sa tinatawag niyang dignidad niya at ng kanyang pamilya. Huwag kang maging masyadong hindi makatwiran. Sabi ko, ang boses ko ay malamig. Ang karera ko ay hindi petty. Ito ang aking kinabukasan, ang aking kalayaan. Nirerespeto ko ang tatay mo pero kailangan ko ring maging responsable sa aking trabaho. Bakit hindi mo ako maintindihan? Intindihin? Siguro kailangang intindihin ng buong mundo ang iyong dakilang karera. Ngumiti si Carlos, isang ngiti na puno ng panunuya at paghamak. Sinasabi ko sa'yo, isa lang, mag-absent ka sa trabaho at umuwi sa probinsya kasama ako o huwag mo na akong ituring na asawa. Pagkasabi nito, tumalikod siya at umalis, iniwan akong mag-isa na may pusong wasak. Ang kanyang mga salita ay parang isang huling hiwa na pumutol sa manipis na tali na nananatili sa pagitan namin. Inilagay niya ako sa isang pagpipilian at sa aking puso, alam ko kung anong daan ang kailangan kong piliin. Hindi ko kailanman isusuko ang aking kinabukasan para lang maging isang masunuring manugang sa kanilang pamilya. Ang pulong sa mga executives ng Minlong ay napakagaling. Ang aking plano ay napakataas ang pagpapahalaga at nakatanggap ako ng maraming papuri mula sa mga senior bosses. Pagkatapos ng pulong, inanyayahan ako ni Yen, ang babaeng manager na namamahala sa project department ng Minlong, isang matalino at magaling na babae na laging kong hinahangaan, na manatili at mag-usap kami ng mag-isa. Nagtimpla siya ng isang tasa ng tsaa para sa akin, umiti ng mainit, Maria, napakagaling mo. Nakikita ko sa iyo ang sarili ko maraming taon na ang nakakaraan, na puno rin ng sigla, passion at hindi takot sa hamon. Ang pagkilala mula sa isang taong tulad ni Yen ay labis akong naantig. Marahil nakita niya ang hindi maitagong pagod sa mukha ko, tinanong niya ako, may problema ba sa pamilya? Parang may malaki kang iniisip. Sa kanyang sinseridad at pagdamay, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kinwento ko sa kanya ang aking kwento, hindi para magreklamo kundi para maalis ang bigat sa dibdib ko. Matyaga siyang nakinig, hindi ako sinasagot. Nang matapos ako sa pagkwento, hinawakan niya ang kamay ko, sinabi ang isang bagay na hinding-hindi ko makakalimutan. Maria, ang mga babae ay hindi mas maganda dahil sa kanilang asawa kundi dahil sa kanilang kakayahang tumayo sa sarili nilang mga paa. May kakayahan ka, may ambisyon ka, huwag mong hayaan na pigilan ka ng sinuman o ng anumang bagay. Ang pinakamalaking haula ay hindi ang bakal kundi ang takot at pagtitiis mo sa sarili mo. Durugin mo yan. Ang payo ni Yen ay parang isang liwanag na nagbigay linaw sa aking gulo na isip. Tama siya, hindi ako maaaring magpatuloy sa pagtitiis. Kailangan kong kumilos, kailangan kong malaman ang lahat ng katotohanan, hindi lang para palayain ang sarili ko kundi para makamit din ang hustisya para sa mga taong nasaktan. Naaalala ang mensahe ni Elena, nagdesisyon akong hanapin si Angela, ang matalik na kaibigan ni Luisa. Sa tulong ni Elena, nakakuha ako ng pulong kay Angela sa isang hapon. Si Angela ngayon ay isang abogado na. Nang makita niya ako, medyo nag-alangan siya, ngunit nang malaman niya ang aking layunin, nagdesisyon siyang sabihin ang lahat. Ang kwento ni Angela ay mas nakakatakot pa sa sinabi ni Elena. Pagkatapos na akusahan at matanggal sa trabaho, bumagsak ang mentalidad ni Luisa. Ngunit ang pinakamalupit ay hindi siya tinigilan ni Aling Nena. Nagpadala siya ng mga tao para guluhin at takutin hindi lang si Luisa, kundi pati na rin ang mga magulang niya sa probinsya. Sinabi niya na kung hindi sila alis sa syudad, hindi niya hahayaan na makapagtapos ng kolehiyo ang kapatid ni Luisa. Sa takot, ang buong pamilya ni Luisa ay dali-dali na ibinenta ang kanilang maliit na bahay, lumipat sa ibang lugar at putulin ang lahat ng komunikasyon sa kanilang mga kaibigan. Sinira niya ang isang pamilya, Maria. Sabi ni Angela, puno ng galit. At ang pinakakinagagalit ko ay ang asal ng asawa mo. Alam niya ang lahat ngunit wala siyang ginawa. Nang marinig ko ito, nakaramdam lang ako ng pandidiri. Ngunit ang isang detalye na hindi sinasadyang binanggit ni Angela habang nagkukwento tungkol sa pagiging domineering ni Aling Nena ay nagpahinto sa akin. Ganyan siya, domineering at walang awa, pati na sa kanyang asawa.
Naalala ko na minsan ay kinwento ni Luisa na ang tatay ng asawa mo ay isang mabait na tao, ngunit laging natatalo sa biyenan mo. Biglaan din siyang namatay. Ang sabi-sabi ay nadulas siya sa banyo. Ngunit ang kakaiba ay mag-isa lang silang dalawa sa bahay noong araw na yon, at narinig ng mga kapitbahay na nag-away sila ng malakas bago yon. Ang mga salita ni Angela ay parang isang kidlat na tumama sa akin. Isang kakilakilabot na pagdududa ang nagsimula sa isip ko. Ang pagkamatay ng tatay ng asawa ko ay laging sinasabi na isang malungkot na aksidente. Ngunit totoo ba na aksidente lang yon? Ang isang babae na kayang gumamit ng pinakamalupit na panlilinlang para saktan ang iba, ano ang kaya niyang gawin sa kanyang asawa na laging sumasalungat sa kanya? Ang ideyang iyon ay nagpanginginig sa akin. Alam ko na pumapasok ako sa isang mapanganib na madilim na lugar, ngunit hindi ako maaaring bumalik. Kailangan kong malaman ang katotohanan gaano man ito kakatakot. Ang ika-negatibo 60 kaarawan ni Aling Nena ay sa wakas ay dumating. Nagdesisyon siyang mag-organisa ng isang malaking party sa isang marangyang Gold Orchid Restaurant, inimbitahan ang lahat ng mga kamag-anak para maipakita niya ang kanyang yaman. Sa loob ng buong linggo, abala siya sa paghahanda, pagpili ng long dress, pag-aayos ng party, at pagtawag sa bawat isa. Hindi niya rin nakalimutan na paalalahanan ako. Ngayong ika-negatibo 60 kaarawan ko, ikaw bilang panganay na manugang, siguraduhin mo na ang regalo mo ay maganda. Huwag mo akong ipahiya sa mga kamag-anak. Tahimik lang akong tumango. Siyempre naghanda ako ng isang regalo, isang napaka-espesyal na regalo na naniniwala akong hinding-hindi niya makakalimutan. Noong gabing iyon, pinili ko ang isang elegante, ngunit makapangyarihang itim na gown. Nag-makeup ako ng mas maingat kaysa sa karaniwan, binibigyang diin ang aking matatalim na mata at pulang-pula na mga labi. Nang lumabas ako, tiningnan ako ni Carlos at Aling Nena na may pagkabigla. Marahil ay sanay na sila sa imahe ng isang simple, hindi kapansin-pansing manugang. Ang party ay naganap sa isang artipisyal na masayang hangin. Nakasuot si Aling Nena ng isang red velvet long dress, lumibot siya sa bawat mesa na tumatanggap ng mga pagbati, ang mukha niya ay nagniningning sa kasiyahan. Pinuri siya ng lahat ng kamag-anak at sinasabing mapalad siya, may magaling na anak at magandang manugang. Umupo lang ako doon at mumiti ng pilit, tahimik na pinapanood ang drama. Pagkatapos ng pag-ihip ng kandila at pagputol ng cake, dumating ang pinakamahalagang bahagi na inaasahan ni Aling Nena, ang pagbibigay ng regalo. Bawat anak at apo ay nagbigay sa kanya ng mga mamahaling regalo, pearl necklace, gold bracelet, at makapal na mga sobre. Masaya si Aling Nena na tinanggap ang mga ito, ang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang mukha. Sa wakas, ipinakilala ng ENC, at ngayon ay inaanyayahan natin si Maria, ang paanay na manugang ng may-ari ng party, na magbigay ng kanyang espesyal na regalo. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Kalmado akong tumayo, hawak ang isang maingat na nakabalot na kahon, at dahan-dahang lumakad sa entablado. Tiningnan ako ni Aling Nena, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pagmamalaki. Bago ako umakyat sa entablado, nagpadala ako ng isang earfile sa VSU, at hiniling sa manager ng restaurant na ikonekta ito sa projector. Nang itaas ko ang aking kamay, lumiwanag ang screen sa likod ko. Kinuha ko ang microphone, umiti ako ng masaya. Aling Nena, sa lahat ng mga tita at tito, ngayong araw po ay napakasaya para sa aking biyenan. Sa ngalan ng aking asawa, nais kong batiin si Aling Nena ng malusog at mahabang buhay. Mayroon din akong isang maliit na regalo bilang tanda ng pagmamahal ng isang manugang, nais kong ibigay ito kay Aling Nena. Inabot ko ang kahon kay Aling Nena. Dali-dali niya itong binuksan. Sa loob ay hindi alahas o pera, ito ay isang itim na leather na notebook. Natulala si Aling Nena, hindi niya maintindihan ang nangyayari. Nagpatuloy ako sa pagsasalita sa microphone, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Aling Nena, ito po ang notebook na pinaglista ko ng mga gastusin ng pamilya namin sa loob ng isang taon. Maingat kong inilista ang lahat, na may malinaw na tala na halos 40,000 para sa buwanang bayad sa bahay, 6,000 hanggang 8,000 para sa kuryente, tubig, internet. At 14,000 hanggang 18,000 para sa pagkain at iba pang gastusin. Samantala, ang sweldo ng aking asawa, si Carlos, na 80,000 sa isang buwan, ay kinuha ni Aling Nena para suportahan ang kapatid na si Bea na makapagbukas ng milk tea shop. Ang buong bulwagan ay natahimik,
ang ngiti sa mukha ni Aling Nena ay tumigas at dahan-dahang nawala na pinalitan ng gulat at pagkaputla. Binalik-balik ko ang bawat pahina ng isang kopya ng notebook na inihanda ko. Na ipinapakita ito sa malaking screen sa likod ko sa pamamagitan ng projector. Ang bawat numero, ang bawat chart ay napakalinaw. Narito po, maaari niyo pong makita. Itinuro ko ang screen. Ang kabuang kita naming mag-asawa ay halos 120,000 sa isang buwan, ngunit mag-isa kong pinasan ang lahat ng gastos, kahit na ginamit ko pa ang sarili kong ipon. Samantala, ang sweldo ni Carlos, 760,000 sa isang taon. Saan ito napunta? Naging marangyang milk tea shop ni Bea, naging mamahaling biyahe ni Aling Nena at Bea. Ang regalo ko sa kaarawan na ito ay para ipaalala kay Aling Nena na ang pamilya ay binuo sa pagmamahal at pagbabahagi, hindi sa pagkuha at panlilinlang. Isang clink ang narinig, nabitawan ni Aling Nena ang kanyang baso, at nag-aalangan siyang tumayo. Dali-daling tumakbo si Carlos sa entablado, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Sumigaw siya sa mukha ko, "Maria, nababaliw ka na ba?" Ngunit huli na ang lahat, nagsimula ng magbulungan ang buong bulwagan. Ang mga mata ng paghanga kanina ay naging mausisa, mapanuring at mapanuri. Ang masayang drama na maingat na binuo ni Aling Nena ay gumuho sa loob ng ilang minuto. Ang kaarawan na pinapangarap ay naging isang bangungot. Sa gitna ng kaguluhan, kalmado kong inilagay ang microphone, tumalikod at umalis. Hindi ko na kailangang manatili para panoorin ang dulo ng drama na ito. Umalis ako sa Gold Orchid Restaurant, iniwan ang gulo ng mga bulungan, mga mata ng gulat, at ang galit ni Carlos at ng kanyang ina. Hindi na ako bumalik sa bahay na yon. Hindi na yon bahay para sa akin. Kumuha ako ng taxi, sinabi sa driver ang isang pamilyar na address na matagal ko nang hindi nababalikan maliban na lang sa mga holiday. Bahay ng nanay ko. Nang tumayo ako sa harap ng pinto, binuksan ito ng nanay ko. Siguro ay nagulat siya nang makita akong dumating sa oras na ito na nakaformal na damit pero gulo ang mukha. Nang makita ko ang nanay ko, ang lahat ng lakas at katatagan na pinilit kong buuin sa loob ng mahabang panahon ay biglang nawala. Tumakbo ako sa yakap ng nanay ko, umiyak ng parang isang bata. Ang lahat ng bigat, sakit, at kahihiyan na matagal ko nang pinipigilan ay sumabog. Walang tinanong ang nanay ko, tahimik lang niya akong niyakap, hinimas ang nanginginig kong likod. Ang kanyang manipis ngunit mainit na kamay ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam ng seguridad. Inakay niya ako sa loob, nagtimpla ng mainit na luya at tsaa, at umupo sa tabi ko, matyagang naghintay na kumalma ako. Nang humupa ang iyak ko, tumingala ako at kinwento sa kanya ang lahat. Kinwento ko ang lahat mula sa sweldo, sa nakaraan ni Carlos, sa mga panlilinlang ni Aling Nena hanggang sa paglantad sa party ng kaarawan. Inihanda ko ang sarili ko na baka pagalitan ako ng nanay ko, nasasabihin niya na tanga ako, na inilantad ko ang aming mga problema sa publiko. Ngunit hindi, tahimik lang siyang nakinig. Ang kanyang mga mata ay parehong nasasaktan at galit. Nang matapos ako sa pagkwento, hinawakan niya ang kamay ko, ang boses niya ay nanginginig, "Anak ko, bakit kailangan mong magtiis ng ganoon katagal nang hindi mo sinasabi sa akin? Sa tingin mo ba ay ipinanganak kita, at pinalaki para maging manugang na pahihirapan ng iba?" Muli akong umiyak. Hindi ko inaasahan na ganoon siya kaunawa. "Nanay, natakot lang po ako na mag-alala kayo." Bulong ko. Umiling ang nanay ko, ang kanyang mga mata ay naging matatag. "Maria, makinig ka sa nanay mo. Ang kasal ay para sa dalawang tao, kailangan ng pagsisikap mula sa magkabilang panig. Kung ikaw lang ang magsisikap at ang isa ay walang pakialam at nakikipagsabuatan pa sa nanay niya para pahirapan ang kanyang asawa, hindi na yon kasal, iyon ay impyerno. Hindi mo kailangang tiisin ang kawalan ng katarungan na yon. Hindi namin inaasahan na magiging mayaman ka, gusto lang namin na mamuhay ka ng mapayapa at masaya. Kung hindi ka masaya sa lugar na yon, maging matapang ka at umalis. Ang bahay natin ay laging bahay mo. Manatili ka dito kasama ang nanay mo." Ang mga salita ng nanay ko ay parang isang patak ng tubig na nagbigay ng buhay sa aking tuyot na kaluluwa. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay hindi ako nag-iisa. Mayroon akong matatag na suporta, isang lugar na babalikan. Ang suporta ng nanay ko ay nagpatibay sa aking determinasyon. Alam ko na tama ang pinili ko. Ang daan sa unahan ay maaaring matarik, ngunit hinding-hindi ako susuko. Dahil alam ko na, sa likod ko, laging nandoon ang nanay ko.
Sa mga sumunod na araw, tuluyan na akong tumira sa bahay ng nanay ko. Pinatay ko ang telepono ko, ayaw kong sagutin ang anumang tawag o mensahe mula kay Carlos. Kailangan ko ng katahimikan para ayusin ang lahat at maghanda para sa susunod na mga hakbang. Nagtrabaho pa rin ako ng normal, mas nakatuon at mas masigasig. Ang trabaho ay ang pinakamagandang gamot para makalimutan ko ang mga malungkot na bagay. Samantala, ganap na nagbago ang buhay ni Carlos. Sanay na siya sa pagkakaroon ko sa tabi niya na nag-aasikaso sa lahat mula sa pagkain, pagtulog hanggang sa paglilinis ng kanyang mga damit. Ngayon na wala ako, siya ay parang isang malaking bata na hindi kayang alagaan ang sarili niya. Si Aling Nena pagkatapos ng shock sa kaarawan ay lalong naging maasim. Binubuhos niya ang lahat ng kanyang inis kay Carlos. Nagsimula silang mag-ina ng walang katapusang pag-aaway. Sinisi niya si Carlos dahil mahina siya, hindi niya raw ako alam turuan. Sinisi naman ni Carlos ang nanay niya na sobrang demanding, kaya lumala ang lahat. Ang bahay na laging magulo ay lalo pang naging parang tambakan ng basura. Ang maruruming damit ay nagtambak, ang mga plato ay walang naghuhugas. Ang araw-araw na pagkain ay mabilis na pansit o fast food na binili sa labas. Nagsimulang pumasok sa trabaho si Carlos na mukhang burara. Ang mga puting shirt na maingat kong pinaplan sa araw-araw ay ngayon ay gusot at may mansa. Ang buhok niya ay laging gulo, ang mukha niya ay mukhang pagod dahil sa kawalan ng tulog at irregular na pagkain. Ang pagbagsak ng kanyang hitsura ay mabilis na nakaapekto sa kanyang trabaho. Hindi naman talaga siya napakagaling, ngunit dahil sa maayos niyang hitsura na inalagaan ko, nakakuha siya ng tiwala mula sa mga kliyente. Ngayon, sa kanyang burarang hitsura, nawala ang kanyang kumpiyansa. Ang resulta ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Pagkatapos ng isang linggo, tumawag si Elena sa akin, ang boses niya ay parang nagtatagumpay. Maria, may hot news ako. Ang asawa mo ay nawala ng isang malaking kontrata sa kumpanya. Narinig ko na nang makipagkita siya sa isang mahalagang kliyente, nakasuot siya ng isang gusot na shirt na may mansa ng kape, at mabaho siya sa amoy ng alak mula sa gabi. Nang makita siya ng kliyente, hindi na sila nagtiwala, at pagkatapos nilang mag-usap, nakita nila na parang bobo siya. Hindi professional kaya kinansela nila ang kontrata. Galit na galit ang boss niya at narinig ko na balak siyang i-demote. Nang marinig ko ito, wala akong nararamdamang kaligayahan, isang malungkot na kapaitan lang. Hindi ko nais na mangyari ito sa kanya, ngunit ito ang natural na resulta ng kanyang pagpili. Pinili niyang mamuhay ng umaasa sa iba, walang responsibilidad sa sarili at sa pamilya. Nang wala na siyang aasahan, ang kanyang pagbagsak ay hindi maiiwasan. Sinira niya ang sarili niyang buhay, hindi ako. Ang nangyari kay Carlos ay lalo pang nagpatibay sa aking paniniwala na tama ang aking desisyon. Hindi ko maaaring pigilan ang isang lalaki na walang kakayahang tumayo sa sarili niyang mga paa. Kailangan kong maging matatag para makapagsimula ng isang bagong buhay. Sa rekomendasyon ni Angela, pumunta ako sa isang respetadong law firm para magtanong tungkol sa divorce procedure. Ang babaeng abogado, pagkatapos niyang marinig ang buong kwento at makita ang mga ebidensya na nakalap ko, ay nagpatunay na mayroon akong buong bentahe sa kasong ito. Ang bahay na tinutuluyan namin ay joint property na binili pagkatapos ng kasal. Mayroon akong sapat na ebidensya na mag-isa ko itong binabayaran buwan-buwan. Bukod pa rito, ang mga aksyon ni Aling Nena kay Luisa sa nakaraan, kung ilalantad, ay magiging isang malaking disadvantage para sa kanila. Sa parehong oras, nagdesisyon akong mag-imbestiga pa sa mga pagdududa ko tungkol sa pagkamatay ng tatay ng asawa ko. Sinubukan kong makipag-ugnayan sa pinsan ni Luisa, na sinabi ni Angela na alam niya ang pamilya ni Luisa ng maayos. Pagkatapos ng ilang pagpilit, pumayag siyang makipagkita sa akin. Sinabi niya, dati, ang tatay ng asawa mo lang ang tanging tao sa bahay na mabait kay Luisa. Madalas siyang sumalungat sa asal ng kanyang asawa at ipinagtanggol si Luisa. Lihim din niyang nakilala si Luisa, pinayuhan siyang magsumikap at nangako na kukumbinsihin ang kanyang anak. Ang tatay niya ay isang mabuting tao pero sobrang bait. Nagbuntong hininga ang pinsan ni Luisa. Sabi niya kay Luisa ay hindi niya hahayaan na gumawa si Aling Nena ng masama at nagbanta pa siya na magdi-divorce kung magpapatuloy siyang paghiwalayin sila. Iyon ang huling pagkakataon na nakita ni Luisa ang tatay niya. Pagkatapos ng ilang linggo, narinig namin na namatay siya sa isang aksidente. Ang impormasyong ito ay parang isang mahalagang piraso ng puzzle.
Hindi ito direktang ebidensya, ngunit nagpakita ito ng isang malinaw na motibo. Ang tatay ng asawa ko ay naging isang balakid sa pagpapatupad ng plano ni Aling Nena. Ang kanyang pagkamatay ay nagbigay daan para ganap na manipulahin ang kanyang anak. Kahit na hindi ko siya maaaring kasuhan, sa puso ko, ang katotohanan ay napakalinaw. Bumalik ako mula sa pulong, mabigat ang loob ko, ngunit lalo pang tumibay ang aking determinasyon. Hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kasal ko sa anak ng isang babaeng ganyan. Tumawag ako sa abogado, at opisyal na hiniling sa kanya na simulan ang kinakailangang proseso para mag-file ng divorce. Sa parehong hapon, habang naghahanda ako na umalis sa kumpanya, nakatanggap ako ng isang email mula sa IA department. Ang email ay nag-aanunsyo na nakapasok ako sa huling round ng interview para sa posisyon ng project team leader. Ito ay isang malaking promotion, isang pagkilala sa lahat ng aking mga pagsisikap. Sa parehong oras, tumunog ang telepono ko, numero niyan mula sa Minlong. Maria, abala ka ba? May gusto akong pag-usapan sa'yo. Ang lahat ay tila dumadating ng sabay-sabay. Ang mga lumang pinto ay dahan-dahang nagsasara at ang mga bagong pinto ay malawak na bukas para sa akin. Alam ko na ito na ang oras para gumawa ako ng pinakamatatag na desisyon sa aking buhay. Para maghanda para sa mahalagang interview at para magkaroon ng mas maraming oras para pag-isipan ang alok niyan, nag-request ako ng 2 araw na leave at pumunta sa isang kalapit na beach city para sa isang business trip at bakasyon. Ang maikling biyahe ay nakatulong sa akin na maibalik ang aking lakas at kalinawan. Napagtanto ko na ang kailangan kong gawin ngayon ay ganap na putulin ang nakaraan. Pagkatapos ng biyahe, nagdesisyon akong bumalik sa bahay na yon sa huling pagkakataon para kunin ang natitirang personal na gamit sa aking opisina. Ibinabalita ko na kay Carlos, pumili ako ng oras na nasa trabaho siya at wala si Aling Nena para maiwasan ang paghaharap. Ngunit nang buksan ko ang pinto, isang kakilakilabot na tanawin ang bumungad sa akin. Ang bahay na laging magulo, ngayon ay parang isang tambakan ng basura. Ang mga fast food boxes, beer cans, maruruming damit ay nakakalat sa lahat ng lugar. Ang masangsang, makalat na amoy ay pumasok sa ilong ko at nagpasuka sa akin. Mukhang sa mga araw na wala ako, walang naglilinis. Pinigilan ko ang pandidiri, dumiretso ako sa kwarto at sa opisina para kunin ang aking mga gamit. Nang ibinabalot ko ang huling mga libro sa isang kahon, biglang bumalik si Carlos. Nang makita niya ako, mukhang natigilan siya at dali-dali siyang tumakbo sa akin, hinawakan ang kamay ko. Maria, bumalik ka na. Alam kong hindi mo ako iiwan. Pasensya na, lahat ng ito ay kasalanan ko. Huwag ka nang umalis, manatili ka na lang sa akin. Inalis ko ang kamay ko sa kanya, umatras ako ng isang hakbang, ang boses ko ay malamig, bumalik ako para kunin ang mga gamit ko, wala na tayong dapat pag-usapan. Hindi ako papayag. Sumigaw si Carlos, ang kawalan ng pag-asa ay malinaw sa kanyang mga mata. Hindi ka maaaring umalis na ganoon lang. Kapag umalis ka, paano na kami ni Aling Nena? Ang sinabi niya ay nagpatawa sa akin ng mapait. Sa sandaling ito, ang inaalala pa rin niya ay hindi ako kundi kung paano sila mabubuhay ng nanay niya nang walang maglilingkod sa kanila. Problema na ninyo yan ni Aling Nena, wala na akong kinalaman doon. Sagot ko ng matatag. Pinili mo ang sarili mong landas at ganoon din ako. Tapos na ang lahat. Nang makita niya ang aking pagiging matatag, nagbago ang panawagan ni Carlos sa pagbabanta. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa pamilya niya, na kung wala si Aling Nena, ay hindi ko mararating ang kung nasaan ako ngayon. Ang huling pag-aaway ay naging mas matindi at mas mabigat kaysa kailanman. Ngunit ngayon, hindi na ako nakakaramdam ng sakit. Nakakaramdam lang ako ng pagod at pandidiri. Wala na akong sinabi pa. Hinila ko ang mga kahon ng mga gamit ko sa pinto, hindi ko pinansin ang kanyang pagsigaw sa likod. Tumawag ako ng isang truck para maglipat ng gamit. Nang dumating ang maliit na truck sa labas, kalmado kong inilagay ang bawat kahon sa truck. Nang mailagay ang lahat, lumingon ako sa bahay sa huling pagkakataon, ang lugar na minsan ay tahanan ko, na naglalaman ng aking kabataan. Ngayon ay isa lang itong kakaiba, maruming lugar. Tiningnan ko si Carlos, ang lalaking nakatayo nang hindi gumagalaw sa pinto at matatag na tumalikod at sumakay sa truck. Ang truck ay umalis, inilalayo ako mula sa masikip na nakaraan. Tumitingin ako sa labas ng bintana, ang hapon na sikat ng araw ay sumisinag sa mga matataas na gusali.
Ang truck ay patungo sa Dasan Avenue kung saan nag-rent ako ng isang maliit na magandang apartment. Isang bagong buhay, isang buhay ng kalayaan ang naghihintay sa akin sa unahan. Ang bagong buhay sa inupahang apartment sa Dasan Avenue ay tunay na isang bagong simula. Ang espasyo ay mas maliit ngunit malinis at pinakamahalaga, tahimik. Tuwing umaga pagkagising ko, maaari akong magtimpla ng sarili kong tasa ng kape, umupo sa bintana at tingnan ang Manila na nagbabago nang hindi naririnig ang pagrereklamo o nakakakita ng mga kalat. Nakaramdam ako ng kalayaan at kapayapaan na matagal ko nang hindi naramdaman. Nag-focus ako ng buo sa trabaho. Ang interview para sa posisyon ng project team leader ay maayos na naganap. Sa ipinakita ko, medyo kumpiyansa ako sa resulta. Sa parehong oras, ang alok mula kay Yen sa Minlong ay nananatiling bukas. Nag-alok siya ng isang sweldo na halos doble sa kasalukuyang kita ko kasama ang isang promising management position. Ito ay tunay na isang pangarap na pagkakataon. Habang pinag-iisipan ko ang 200, isang hindi inaasahang tawag mula sa isang hindi kilalang numero ang pumutol sa aking pag-iisip, si Carlos ito. Ang boses niya sa kabilang linya ay puno ng gulat at pagod. Maria, si Aling Nena. Na-ospital si Aling Nena. Tahimik ako ng isang sandali. Ano ang nangyari kay Aling Nena? Sabi ng doktor, may acute cholecystitis si Aling Nena, kailangan siyang operahan agad. Laging binabanggit ka niya. Maaari ka bang pumunta sa ospital kasama ako? Kailangan ka ni Aling Nena ngayon. Ayan na naman ang melodrama. Kilala ko ng sobra ang mag-ina. Ito ay tiyak na isa pang drama, ginagamit ang sakit para pilitin akong bumalik. Kung ako ang dating ako, siguro ay naawa ako. Ngunit ngayon ay hindi na. Ikaw ang anak niya, responsibilidad mong alagaan siya. Wala na akong kinalaman sa kanya. Sagot ko, malamig ang boses. Kung kailangan mo ng pera para sa bill sa ospital, maaari kitang pautangin. Bukod doon, wala na akong maitutulong. Maria, paano mo nagagawa yan? Sumigaw si Carlos sa telepono. Naging biyenan mo rin si Aling Nena. At naging tao rin siya na nagtulak sa buhay ko sa putikan. Sabi ko at agad na binaba ang tawag. Ayaw ko nang makarinig ng kahit na ano pa. Matagal nang namatay ang aking awa. Nakakabigla, sa mismong araw na narinig ko ang balita na naospital si Aling Nena. Sa hapong iyon, tinawag ako ng aming department manager at opisyal na inanunsyo na ako ay na-promote bilang project team leader. Ang kaligayahan ay dumating ng hindi inaasahan, ngunit naglagay din sa akin sa isang mahirap na sitwasyon. Na-promote ako sa aking kasalukuyang kumpanya, ngunit mayroon din akong magandang alok mula sa Minlong. Nang gabing iyon, umupo ako ng mag-isa sa aking bagong apartment at nag-isip ng malalim. Nagpapasalamat ako sa aking kasalukuyang kumpanya dahil binigyan ako ng pagkakataon, ngunit napagtanto ko rin na kailangan ko ng isang mas radikal na pagbabago. Kailangan ko ng isang bagong kapaligiran, isang bagong hamon para tuluyan kong putulin ang nakaraan. Sa pagiging dito, kahit na sa mas mataas na posisyon, may posibilidad pa rin akong makita o makarinig ng balita tungkol kay Carlos. Hindi ko gusto iyon. Sa wakas ay kinuha ko ang telepono at tinawagan si Yen. Yen, si Maria ito. Napag-isipan ko na po. Gusto ko po sanang tanggapin ang alok nyo. Hiniling ko ang 30 araw na panahon ng paglipat sa aking kasalukuyang kumpanya para maging transparent ang lahat. Sa kabilang linya, masayang-masaya ang boses ni Yen. Ang desisyon ay ginawa na. Isang bagong kabanata sa aking buhay, isang tunay na pagbabago sa aking karera ay malapit nang magsimula. Pagkatapos kong tanggihan na pumunta sa ospital, patuloy na tumawag at nag-text si Carlos. Nakiusap siya, kinwento ang sitwasyon ng kanyang ina, at pagkatapos ay inakusahan ako na isang walang pusong asawa, isang walang respeto na manugang. Hindi ko siya pinansin. Alam ko na kung magpapalambot ako ng isang beses, hinding-hindi ako makakatakas. Pagkatapos ng ilang araw, nang maoperahan si Aling Nena, at nasa kritikal na kondisyon pa rin, pumunta si Carlos sa kumpanya ko. Naghintay siya sa labas, mukhang kawawa. Maria, maaari ba tayong mag-usap sandali? Ayaw kong maging malaki ang issue sa kumpanya, kaya pumayag akong pumunta sa coffee shop sa harap. Pagkaupo namin, hinawakan ni Carlos ang kamay ko, ang boses niya ay nakiusap. Alam kong mali ako, lahat ng ito ay kasalanan ko. Bigyan mo ako ng isang huling pagkakataon, pwede ba? Magsimula tayo ulit, nangangako akong magbabago ako, hindi ko nahahayaan na maghirap ka.
Tiningnan ko siya, walang pagbabago sa loob ko. Paano ka magbabago? May lakas ka ba ng loob na lumipat sa sarili nating bahay? May lakas ka ba ng loob na hilingin kay Aling Nena na huwag nang makialam sa buhay natin? Nag-alangan si Carlos, yumuko siya. Si inay na operahan pa lang si inay, mahina pa ang katawan niya, paano ko siya iiwan ng mag-isa sa oras na ito? O baka bumalik ka muna sa bahay at dahan-dahan nating pag-usapan. Umiti ako ng mapait, yan pa rin ang lumang kanta. Hindi niya ako kailanman ilalagay sa unahan ng kanyang ina. Kung ganoon, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Tumayo ako. Ang divorce paper ay ipadadala sa iyo ng abogado ko. Maria, huwag di. Dali-daling pinigilan ako ni Carlos. Mag-isip-isip ka. Paano ka mabubuhay nang wala ako? Mabubuhay ako ng mas maayos kaysa ngayon. Inalis ko ang kamay niya at tumalikod. Pagkatapos ng ilang araw, kinailangan kong bumalik sa lumang bahay para kunin ang ilang mahahalagang dokumento na naiwan sa aking opisina. Pumunta ako sa tanghali, iniisip na walang tao sa bahay, ngunit nang buksan ko ang pinto ng aking opisina, natigilan ako. Ang kwarto na pinag-ukulan ko ng maraming oras sa pag-aayos, ngayon ay naging kwarto ng iba. Ang aking desk ay itinulak sa isang sulok, puno ng merienda at murang makeup. Sa kama, si Bea, ang pinsan ni Carlos, ay nakahiga at nag-scroll sa kanyang telepono. Ang kanyang mga damit ay nakakalat sa lahat ng lugar, at nakasuot pa siya ng aking paboritong silk knit gown. Nang makita niya ako, hindi siya nagulat o nahiya. Umupo siya, tiningnan ako ng may hamon. Bumalik ka pala. Balak ko sanang ayusin ang kwartong ito para mas maging bagay sa style ko. Anyway, sabi ni Carlos ay dito na ako titira. Ang galit ay sumiklab sa loob ko. Ito na ang huling patak ng tubig. Hindi lang nila ako binabaliwala kundi sinasakop pa nila ang aking personal na espasyo. At ang aking mga personal na gamit ng ganoon lang. Wala akong sinabi. Naglakad ako ng diretsyo sa closet, itinuro ang nightgown at sinabi ng malamig, ibalik mo sa akin ang damit ko. Namula si Bea at inalis ito. Tiniklop ko ito at itinapon sa kama. Umalis ka sa kwarto ko. Ngayon na. Sumigaw ako, tumigas ang boses ko. Mukhang natakot si Bea sa aking saloobin, dali-dali niyang inayos ang kanyang mga gamit at tumakbo palayo. Sa mismong oras na yon, bumalik si Carlos at Aling Nena. Nang makita ang gulo, nagsimula si Aling Nena na magreklamo. Ikaw, anong ginagawa mo dito? May lakas ka pa ng loob na saktan ng kapatid ko. Hindi ko siya pinansin. Tiningnan ko si Carlos ng diretsyo sa mata, ang boses ko ay malamig. Sinabi ko na, tapos na ang lahat, huwag mo na akong hayaang makita ang mukha niyo. Pagkasabi nito, kinuha ko ang natitirang mahahalagang dokumento, tumalikod at umalis sa bahay na yon sa huling pagkakataon, walang pag-aalinlangan. Sa parehong hapon, nagsulat ako ng isang resignation letter na may 30 araw na paunawa. Pagkatapos ng paglipat, opisyal na akong nagsimulang magtrabaho sa Minlong. Ang huling tuldok ay matatag na inilagay. Ang trabaho sa Minlong ay professional at puno ng hamon. Ngunit iyon ang kailangan ko. Binuhos ko ang sarili ko sa trabaho na may isang enerhiya na hindi ko kailanman naranasan. Hindi na ako abala sa mga problema sa pamilya, ang isip ko ay ganap na nakatuon sa mga proyekto at sa mga numero. Mabilis kong napatunayan ang aking kakayahan, nagbigay ng maraming malikhaing ideya at epektibong solusyon na pinahahalagahan niyan at ng aking mga kasamahan. 6 na buwan pagkatapos ng pagpasok ko sa Minlong, inatasan ako na pamunuan ang isang malaking proyekto at ipinadala sa isang industriya summit sa Cebu. Hindi lang ito isang business trip kundi isang pagkilala sa aking posisyon. Dumating ako sa airport na may ganap na ibang anyo, hindi na ako ang pagod, gusot na babae noon. Nakasuot ako ng isang branded business suit, naglakad ng may kumpiyansa sa aking mataas na takong. Sa summit, bilang isang eksperto, nagbigay ako ng isang kahanga-hangang presentasyon at nakatanggap ako ng papuri mula sa daan-daang tao sa bulwagan. Sa gabi pagkatapos ng unang araw ng trabaho, nag-organisa ang kumpanya ng isang marangyang party sa tabi ng dagat. Pinili ko ang isang emerald green gown, ipinapakita ang aking payat na katawan dahil sa regular na yoga. Habang masaya akong nakikipag-usap sa ilang partners, isang pamilyar na boses ang narinig ko sa likod. Maria ni. Lumingon ako, si Carlos ito, ngunit hindi lang siya. Sa tabi niya ay si Bea, ang pinsan niya. Pareho silang nakasuot ng uniforme ng waiter.
Nasa parehong shift, mukhang sobrang magaan ang loob sa isa't isa sa resort. Nang makita nila ako, nag-iba ang mukha ni Carlos, at yumuko si Bea, nahihiya na tingnan ako. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko kahit na alam ko na ang sagot. Si Bea at ako ay nagtatrabaho dito. Bulong ni Carlos, hindi siya makatingin ng diretsyo sa akin. Pagkatapos akong ma-demote, nag-resign ako. Dumating kami dito para maghanap ng bagong pagkakataon. Hinila ni Bea ang manggas ni Carlos, ang boses niya ay nagtatampo. Carlos, tara na. Tinatawag na tayo ng mga bisita. Tiningnan ko silang dalawa. Si Carlos ay mas payat at mas maitim. Ang kanyang gwapong hitsura ay ganap na nawala. Sa halip ay pagod at paghihirap. Si Bea ay may makapal na makeup, ngunit hindi nito na itago ang kanyang pagiging probinsyana at kawalan ng kumpiyansa. Ang pagkakaiba sa pagitan namin ngayon, hindi lang ito ang branded na damit at ang uniforme ng empleyado. Ito ay ang pagkakaiba sa poise, sa klase, sa posisyon sa lipunan. Langit at lupa. Sige, magtrabaho na lang kayo. Sabi ko, kalmado ang boses at tumalikod para ipagpatuloy ang pag-uusap sa aking partner, na parang walang nangyaring pagkikita. Hindi ako nakaramdam ng pagiging mapagmataas o awa. Nararamdaman ko lang na patas ang buhay. Ang mga taong pinipiling mamuhay na umaasa sa iba ay laging nasa ilalim. Ang mga taong nagsisikap na bumangon sa sarili nilang mga paa ay balang araw ay makakatayo sa tuktok at magliliwanag. 18 buwan pagkatapos ng divorce, ang buhay ko ay pumasok sa isang ganap na bagong kabanata, mas maganda kaysa sa inaasahan ko. Dahil sa tagumpay ng maraming malalaking proyekto, na-promote ako bilang strategic director ng Minlong. Sa mataas na sweldo at sa aking ipon, nagawa kong bumili ng sarili kong malaking luxury apartment sa Vinhome Sand Park na may direktang tanawin ng Manila River. Nag-organisa ako ng isang masayang housewarming party, inimbitahan lang ang aking mga matatalik na kaibigan, ang mga taong naging kasama ko sa hirap. Si Elena, Angela at si Yen ay nandoon. Magkasama naming itinaas ang aming mga baso habang pinapanood ang nagliliwanag na syudad sa gabi mula sa ika-35 na palapag na balkonahe. Congrats, girl! Niyakap ako ni Elena. Sa pagtingin sa'yo ngayon, hindi ako makapaniwala. Ang mga babae ay pinakamaganda kapag wala silang asawa. Masaya akong ngumiti. Tama nga siya. Ang ako ngayon ay ganap na nabago. Ako ay malaya, independent at proud. May karera ako, may pera, at mayroon akong magagandang kaibigan. Hindi ko kailangan ng isang lalaki para tukuyin ang halaga ko. Pagkatapos ng ilang buwan, sa isang year-end party ng Minlong na ginanap sa isang 5-star hotel, pinarangalan akong Manager of the Year. Habang bumaba ako sa entablado sa gitna ng malakas na palakpakan, hindi sinasadyang tumingin ako sa area ng mga service staff, at nakita ko ulit si Carlos. Nakasuot siya ng uniforme ng janitor, may hawak na mop, tahimik na nakatayo sa isang sulok, nakatingin sa akin na may hindi maipaliwanag na mga mata. Mayroon itong pagsisisi, may kahihiyan at may paghanga. Ang kanyang buhay pagkatapos na umalis si Bea at umalis sa trabaho, patuloy na namuhay si Carlos kasama ang kanyang ina na lalong naging mahirap at unti-unting bumagsak. Ginawa niya ang mga trabaho na para sa mga walang pinag-aralan para lang mabuhay. Nang malapit nang matapos ang party, habang naghahanda akong umalis, naglakas loob siyang lumapit sa akin. Maria, congratulations. Salamat. Sagot ko, kalmado at magalang ang boses ko. Nagpapasensya ako. Sabi niya, nanginginig ang boses niya dahil sa lahat ng nangyari. Kung noong araw, kung ako ay walang kung Carlos. Pinutol ko siya, tiningnan siya ng diretsyo, walang galit sa aking mga mata. Bawat tao ay kailangang pananagutan ang kanilang sariling pagpipilian. Ang nakaraan ay nakaraan na, at sana ay makahanap ka rin ng sarili mong daan. Ibinabalik ko na ang tanong tungkol sa pagkamatay ng tatay mo sa nakaraan. Ang legal na ebidensya ay wala na, ngunit ang moral na katotohanan sa puso ko ay sapat na para tumigil at magpatuloy. Pagkatapos kong magsalita, umiti ako ng mahinahon, tumango at nagpaalam sa kanya sa huling pagkakataon at lumabas, kung saan naghihintay ang isang mamahaling kotse ng kumpanya. Hindi na ako lumingon. Ang nakaraan ay naiwan na talaga. Sa unahan ko ay isang malawak na langit, isang mas maliwanag na kinabukasan. Isang kinabukasan kung saan ako ang reyna ng sarili kong kaharian, na hawak ko mismo ang aking kapalaran.